A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to 212 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is June 30, 2026 and yung title ng devotion natin na ito ngayon is Loving God's Truth o yung pagmamahal natin sa katotohanang ipinapahayag ng Panginoon. And yung character pa rin natin is si Prophet Amos. And si Prophet Amos, kasabayan niya ay sila Prophet Jonah and Hosea. And during this time, yung Israel, well-off ang tingin nila sa kanilang bayan dahil sa malakas na militar, politics, and so on. But kasabay nun ay laganap naman yung injustice and corruption. Isipin mo, napaka well-off ng bayan mo pero yung corruption ay laganap din. At ang pinaka-apektado ay yung mga widows and orphans. But the Lord is good. Ito yung kagandahan sa kabila ng corruption sa kanilang bayan at sa panahon nila. Ang napakabuti ng Panginoon. The Lord care for His people and He always in the business of blessing the people at the same time judging the wicked people. And now for our scripture for today, ito ay mababasa natin sa Amos chapter 7 and it says sa verse 7, "This is what He showed me. Behold, the Lord was standing beside a wall built with a plumb line in his hand." Ito yung panukat ng Diyos, yung plumb line. Ito yung, kumbaga, yung katuwiran. And the Lord said to me, "Amos, what do you see?" And I said, "A plumb line." Then the Lord said, "Behold, I am setting a plumb line in the midst of my people Israel. I will never again pass by them. And the high places of Isaac shall be made desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste. And I will raise again the house of Jeroboam with the swords." Now, para sa ating katuruan, number 1, believer love God and His truth. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya sa Panginoon, ang kanyang katotohanang ipinapahayag ay siya ding mamahalin mo. Hindi mo kayang mahalin ng Diyos nang hindi mo sinusunod ang kanyang mga pinag-uutos. Ang mga Kristiyana may pagkauhaw, may pagkagutom at may matinding pagnanais sila na maunawaan yung salita ng Diyos. Hindi lang pinipili kung anong maganda or encouraging verses na makikita sa Biblia. They might feel zealous na masunod kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga kautusan. Ayun ang tunay na believer, ayun yung mga tunay na Christian. And on the other hand, unbeliever love false God and their lies. False gods, ito yung mga gods that they created to fit their self-desire. Mga nilikhang paniniwala na katangian ng Diyos para magkaroon lang ng comfort sa makasalanang pamumuhay nila. And hear what the Israel did. Even they heard the word of the Lord, they refused to believe dahil nga hindi naman nila mahal ang tunay na Diyos. Dito nga sa Amos chapter 7 verse 10, sinabi dito, "Then Amaziah, the priest of Bethel," ito yung priest ni Baal, "sent to Jeroboam, king of Israel, saying, Amos has conspired against you in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words." Kumbaga, nung nagsasalita si Amos ng pahayag ng Diyos, etong si Amaziah hindi niya matanggap. Kumbaga sinasabi niya, sinisiraan lang tayo nitong ni Amos. Masyado na masakit yung mga pinagsasabi nito. Ngayon nagsumbong siya doon sa king. And Amaziah said to Amos, "Oh, sir, go, flee away to the land of Judah and eat bread there and prophesy there. But never again prophesy at Bethel." Ito nga yung lugar nila. "For it is the king's sanctuary and it is a temple of the kingdom." So, dito nung pinagsasabihan sila ni Amos, itong si Amaziah, gusto niyang paalisin itong si Amos, doon na lang siya sa Judah, doon na lang siya mag-prophesy, wag na dito sa Bethel. So, Israel doesn't like Amos dahil ang salita ng Diyos ay talagang masakit, nasasaktan yung damdamin nila. Pinapaalis nila si Amos sa Bethel dahil doon sa Bethel may sarili silang katotohanan, which is more comfortable to live up. And this is one of the truth about God's words. Talagang masakit. Hindi to yung komportable pakinggan kapag ikaw ay namumuhay talaga sa
kabaluktutan. Patuloy na ipamumukha sa atin ng Diyos kung sino tayo sa paningin niya hanggang sa tayo ay magsisi, makonvict tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya dapat natin ipagpasalamat yung pagtatama sa atin ng Panginoon o pag-rebuke sa atin ng Panginoon dahil tayo ay nais mapabilang ng Panginoon sa matuwid na tao. And pangatlo, those who proclaim God's truth will be hated, katulad ni Amos. Because living in God's truth is living with a life Jesus demonstrates. That kind of life requires you to kill your old self every single day. You have to deny yourself dahil para kainisan ka ng bawat taong makamundo because the world teaches us the pride. Inuutusan tayo nito hindi maging mapagpakumbaba kundi maging mapagmataas. Tinuturuan tayo ng mundo na kagalitan yung ibang tao, magkaroon tayo ng self-pity kapag may taong di nakakagawa ng maganda sa atin. But even though people will be against you, always remember, when God is in you and with you, who can be against God? Sino bang pwedeng kumalaban sa Diyos? Sino bang magwawagi laban sa Diyos? Nevertheless, speak the truth with the love of the Lord Jesus Christ. Dapat kapag nagpapahayag tayo, laging balance yung truth and grace. And now for our application, number 1, paano ba natin ito yung masasabuhay? Adjust yourself to the truth, not the other way around. Tayo ang nag-a-adjust sa standard at salita ng Panginoon, even if it costs our comfort. Huwag tayong magpikit mata sa salita ng Diyos dahil lang sa mga tinatago nating mga kasalanan. Maling relasyon, maling governance, etc. And pangalawa, choose a bitter truth over sweet lies. Mas mabuti pang masabihan na masasakit na salita, na masasakit na katotohanan kaysa mag-live up tayo sa matatamis na kasinungalingan. Sa Biblia nga sinabi, open rebuke is better than secret love. Ibig sabihin kapag tinatama ka dito mo malalaman kung sino talaga ang may tunay na concern sa iyo. Be thankful even at correction. Huwag natin kainisan yung mga tao or kahit tayo mismo, maging bukas tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And pangatlo, love God and love His truth. Kung mahal mo ang Panginoon, mahalin mo ang katotohanan ng kanyang pinapahayag kahit na maging masakit ito sa ating damdamin. Maging kontra man ito sa pamumuhay natin, sa mga relasyon o hanap buhay, talikuran natin yung mga mali. Maging bukas tayo sa pagtatama again ng Panginoon at doon natin may papakita ang tunay na pagmamahal sa Kanya. Kapag tayo ay ang nag-a-adjust sa Biblia, doon natin makakamtan ang tunay na kalayaan. When you know the truth, and the truth will set you free. And ayun naman po para naman sa ating discussion or reflection, in what ways do you show that you love God and His truth? And ayun lang po, before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray everybody. Heavenly Father, thank you for revealing your truth, Lord God. Thank you for shaping me, Lord, to become righteous in your eyes, Lord God, and help us, Lord, not to fall into sin, not to fall on our own desire, Panginoon, na maging righteous, Panginoon, sa mga mata ng tao sa paligid namin, Lord. Help us, correct us, help soften our hearts, Lord God, para sa pagtatama mo, Panginoon. At Panginoon, alam namin sa pagtatama mo, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, for always walking with us, Lord God. And Lord, may you bless other people through us, through our life, Lord God. And may we lift your name, we glorify your name in all activity we do, Lord God. Ayun lang po, in Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.